Yes po, mga kabarangay, ito po yung mga palatandaan po na talagang tuloy na nga po ang halalan sa December 1, 2025. Bago po ang lahat, kung kayo po ay hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, Coiners Ring, kayo po ay ating malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Paki-like and share na din po. Kung ang inyong kapitan po ay hindi nyo palaging nakikita o madaling lapitan pero mahirap hanapin, ngayon ay nakikita na ninyo, naglalakad-lakad na, nakikipagkwentuhan na po, ngumingiti na at kumakaway sa mga nakakasalubong. Isa pong palatandaan yan na malapit na po ang halalan at tuloy na po sa December 1, 2025. Ganun din po yung mga dating kagawad na ilang taon na sa panunungkulan, minsan ay hindi mo po natsyempuhan sa kanilang bahay sa oras ng iyong pangangailangan. At ngayon ay nasa labas na at madalas ay nasa barangay hall na. At kung dati po nahihingi ng tulong ay nakakapagbigay ng 50 pesos. Ngayon po 300 na, may patapik-tapik at payakap-yakap pa. So, yan po ay malinaw na talagang malapit na po at tuloy na po ang halalan sa December 1, 2025. Yan po ang mga palatandaan, mga kabarangay, yung pagbabagong ugali po ng mga nakaupo, kapitan man yan o kagawad. Yung hindi po nila dating ginagawa, ngayon ay ginagawa na po nila para po sila ay mapansin na talagang ang simoy ng hangin ng halalan sa December 1 ay paparating na po. At kung ang inyo naman pong kapitan o mga kagawad ay sadyang matulungin, sadyang ginagawa po yung mga bagay na yan, meron man o walang halalan, mga kabarangay, yan naman po ay indikasyon, yan naman po ay patunay na ang inyong ibinoto noong nakaraang halalan ay tamang tao, tamang mga nanunungkulan. At sa kanilang ginagawang yan, mga kabarangay, may eleksyon man o wala, palaging maaasahan sa oras ng kagipitan. Ang ibig pong sabihin yan ay sila pa rin ang dapat ninyong ibalik sa serbisyo. Yan po ay nagpapatunay na sila pa rin ang tamang tao na pipiliin po ninyo sa darating na halalan sa December 1, 2025. Kaya kayo po na mga kabarangay, obserbahan po ninyo yung mga nanunungkulan ninyo. Yung mga karapat-dapat na po na ibalik. At makikita din po ninyo, mararamdaman din po ninyo sa inyong mga sarili, yung mga opisyales na hahabol na muli na hindi na po karapat-dapat na ibalik sa serbisyo. Mga kabarangay, napaka-easy lamang po ng mamili. Bago po kayo bumoto, bago sumulat, magdasal ng konti. Humingi ng guidance po sa Holy Spirit para kapag sumulat na po tayo, tamang tao at siguradong lingkod ng barangay at lingkod ng Diyos ang mapipili po ninyo.